Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1626, Pagsisikap. Si Mo Qingying ay nalilito at may halo-halong damdamin. Hindi niya akalain na gagawin iyon ni Mo Xiao, at hindi niya akalain na magiging boyfriend niya si Mo Xiao. Kahit na hindi siya kasing ganda ni Mo Linzu, napakaganda pa rin niya, at makakakuha siya ng mas mabuting kasintahan kung susubukan niya. Gayunpaman, alam niya kung anong uri ng pananakot ang ibibigay sa kanya ni Mo Xiao kung aalis siya ngayon. Lumabas tayo at batiin ang lahat. Sabi ni Mo Qingying, umiiwas sa paksa. Pagkatapos ay tumakbo siya patungo sa lahat na kasalukuyang nag-iinspeksyon sa sandata na ginawa niya. Napangiti silang lahat nang makitang lumabas si Mo Qingying. Qingying, binabati kita. Ngayon isa ka ng tunay na armas artisan. Qingying, mukhang makakasali ka sa tournament. Lahat ay pinupuri si Qingying. May mga taong naiinggit din, lalo na ang sinumang kaedad niya. Si Mo Qingying ay gumawa ng Imperial Weapon, ibig sabihin ay tiyak na makakasama niya ito sa tournament, ibig sabihin ay mas kaunting pagkakataon para sa kanila na maging kwalipikado. Ama. Sabi ni Mo Qingying, nakatingin siya sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at nakangiti sa maningning na paraan. Qingying, hindi masama, naabutan mo pa si Linzu. Tiyak na sasali ka sa tournament ngayon. Sabi ng ama ni Mo Qingying. Muntik nang makalimutan ni Mo Qingying ang nangyari kay Mo Xiao kanina dahil sa sobrang saya niya. Lahat ay nambobola sa kanya, at hindi siya mapakali. Nagseselos siya kay Mo Linzu, ngunit hindi niya ito ipinakita. Ngayon, pakiramdam niya ay maaari siyang tretuhin tulad ni Mo Linzu. Hindi talaga ako karapat-dapat ng labis na papuri, ama. Matagal nang gumagawa si Sister Linzu ng mga imperial na armas. Nakangiting sabi ni Mo Qingying. Lahat kayo ay level 1 professors ngayon, kaya hindi mahalaga kung ginagawa niya ito ng ilang sandali o hindi. Sabi ng kanyang ama. Slash. Kakaibang mga tunog at isang nakakatakot na chi ang nagmumula sa patio ni Mo Linzu. Pagkatapos, ang kanyang laboratorio ay sumabog, nakasisilaw na mga ilaw na nagbibigay liwanag sa kalangitan sa gabi. Gamit ang mga ilaw na iyon, isang nakasisilaw na baluti ang lumitaw sa kalangitan. Level 2 Imperial Weapon, ang kalidad nito ay hindi rin kapani-paniwala. Ang mga tao ay namangha. May nakagawa ng Level 2 Imperial Weapon. Pagkatapos, dalawang silweta ang bumangon sa hangin, ang isa ay ang pinakamagandang babae ng Muklan. Mo Linzu. Napatulala ang ama ni Mo Qingying. Kakasabi pa lang niya na ang kanyang anak na babae ay kasing talino ni Mo Linzu, ngunit makalipas ang ilang minuto, napatunayan na ni Mo Linzu na siya ay mas may talento sa pamamagitan ng paglikha ng Level 2 Imperial Weapon. Si Mo Qingying ay natulala rin gaya ng kanyang ama. Sa una ay mukhang masaya siya, ngunit ngayon ay mukhang nasaraan ng loob. Magagawa na ni Linzu ang Level 2 Imperial Weapons. Miss, may oras pa tayo para subukan at gumawa ng Level 2 Imperial Weapons. Sabi ni Mo Xiao. Tumingon si Mo Qingying at tumanggo. Talaga, may oras pa tayo, kaya kailangan din nating subukan. Mas malalakas na cultivator ang nagtipon, kabilang ang maraming matatandang tao. Ang paggawa ng antas ng dalawang imperial na armas sa ilalim ng edad na 30 ay isang bagay na hindi kapani-paniwala. Kahit sa Muklan, 2 tao lang ang makakagawa niyan, at ang isa ay mas matanda pa kay Mo Linzu, halos 30. Linzu, kukuha ko ng mas magagandang materyales para sa iyo. Kung kailangan mo ng tutulong sa iyo, magtanong ka lang at tutulungan kitang makahanap ng isang tao. Sabi ng pangalawang lolo ni Mo Linzu. Hindi na kailangan, kaya ko ang sarili ko. Sabi ni Mo Linzu na umiling. Imposibleng makahanap ng isang taong mas mahusay kaysa kay Linfang. Kahit na may mahanap siya, hindi siya tutulungan ng mga ito tulad ni Linfang. Ang mga manggagawa ng armas ay ipinagmamalaki, at hindi nila gusto ang paggawa ng mga bagay para sa ibang tao ng librerya kahit na hindi niya alam kung bakit napakabuti ni Linfang sa kanya, at least alam niyang tapat at mabait ito, sapat na iyon. Sige. Sagot ng kanyang pangalawang lolo. Matigas ang ulo niya at inaasahan ng sagot na ito. Gayunpaman, kahit na kaya niyang gumawa ng Level 2 Imperial Weapons ngayon, hindi pa rin ito sapat para talunin si Yanfang. Sige, lahat pwede maghiwa-hiwalay. Sabi ng matanda na Kamakaway. Dahil doon, umalis ang lahat, kahit ang mga tao sa paligid ni Mo Qingying ay umalis. Pumunta si Mo Qingying kay Mo Linzu at ngumiti. Sister Linzu, binabati kita, isa kang Level 2 Professor. Kung nakahanap ka ng taong makakatulong sa iyo, matatalo mo si Yanfang. Gagawin ko ang aking makakaya. Qingying, umunlad ka rin. Gumawa ka lang ng Imperial Weapon. May oras pa tayo, kaya gawin natin ang makakaya natin. Nakangiting sabi ni Mo Linzu. Pagkatapos, kinuha niya ang baluti at sinabi kay Linfang. Kunin mo ang baluti. Huminga ng malalim si Mo Qingying sa pagkagulat. Gusto ni Linzu na bigyan si Linfang ng Level 2 Imperial Weapon. Miss Linzu. Malungkot na sabi ni Mo Qingying. Ano ang ginawa ng bastos na iyon kay Linzu? Pinainom ba niya ito ng droga laban sa kanyang kalooban? Noong una ay gustong tumanggi ni Linfang ngunit nang makita niya ang reaksyon ni Mo Qingying, ngumiti siya at kinuha ito. Salamat. Ikaw. Hindi rin niya akalain na tatanggapin ito ni Linfang, ngunit pagkatapos ay sinabi ni Mo Linzu. Sige, Qingying, maaari ka nang umalis. May mga bagay ako na dapat gawin. Bamuka ang bibig ni Mo Qingying.
She was astonished but finally, she nodded and said, "Gagawa din ako ng mas maraming armas. Mag-ingat si Sister Linzu." Pagkaalis ni Mo Qingying, ngumiti si Mo Linzu kay Linfeng at umiling. "Linfeng, hindi masamang tao si Qingying, hindi ka lang niya naiintindihan." Tumiti si Linfeng at tumango. Si Mo Qingying ay mula sa isang marangal at makapangyarihang angkan, kahit na siya ay may talento, hindi pa siya gaanong naglakbay. Siya ay spoiled paglaki na siya ay nagkaroon ng masamang ugali. Walang oras si Linfeng para mag-aksaya ng mga ganoong tao, hindi siya ang kanyang ama. "Mag-ingat ka lang kay Mo Xiao." Sabi ni Linfeng na walang pakialam. Tumingon si Mo Linzu, "Mag-ingat kay Mo Xiao." Tila kailangan niyang bigyan ng babala si Mo Qingying kung seryoso si Linfeng. Tumingin si Mo Linzu sa kaldero at sinabi, "Hindi sapat ang isang antas ng 2 imperial na sandata. Kailangan nating patatagin ang ating kaalaman at pagkatapos ay ipagpatuloy ang pagpapabuti." "Linzu," sabi ni Linfeng, "una, isipin kung anong imperial weapon ang gusto mong gawin sa tournament, pagkatapos, tingnan natin kung anong deployment spell ang kailangan natin. Kailangan ko pang magsanay at pagbutihin ang aking mga deployment spells. Dapat kong banggitin na hindi ko ginamit ang aking buong lakas para sa baluti na iyon, maaari pa akong gumawa ng mas mahusay kaysa doon." Sabi ni Linfeng kay Mo Linzu. Alam niya ang 3,000 mahusay na deployment spells mula sa isang mahusay na emperador, paano iyon ang pinakamahusay na mayroon siya. Kailangan lang niyang malaman ni Mo Linzu kung ano mismo ang gusto nitong gawin at pagkatapos ay iisipin niya ang deployment spell na magagamit niya. Sa ilang pagsasanay, maaari niyang malaman ito bago ang paligsahan. Mukhang nagulat si Mo Linzu, ang kanyang deployment spells ay maaaring maging mas malakas. "Linfeng, gusto kong pasalamatan ka mula sa kaibuturan ng aking puso." Nakangiting sabi ni Mo Linzu. "Patuloy kang nagpapasalamat sa akin." Sabi ni Linfeng na nakangiting pilit bago siya nagbiro. "Dahil palagi kong sinasabi sa iyo na huwag kang magpasalamat sa akin, ngunit patuloy ka pa rin, paano ko hihilingin sa iyo na ihinto ang pasasalamat sa akin?" Kumislap ang mga mata ni Mo Linzu at sinabi niya, "Baka pwede tayong mag-sex. Maglakas loob ka ba, ha?" Natigilan si Linfeng, ngumiti siya ng pilit at sinabi, "Hindi ako mangangahas. Sabihin mo muna sa akin kung anong imperial weapon ang gusto mong gawin, mamasyal ako habang nagpapasya ka." Tumingin si Mo Linzu kay Linfeng at ngumiti. Iniisip niya, "Ikaw maliit na gwapo. Pumunta ka sa Muklan para lang tulungan ako, at akala ko gusto mo talaga ako, pero ngayon sinubukan kong mag-alok sa iyo ng sex at tumakas ka." Samandal siya sa dingding at nanaginip tungkol kay Linfeng. Ngayon, kailangan niyang isipin kung anong sandata ang gusto niyang gawin. Sinabi sa kanya ni Linfeng na maaari siyang gumawa ng mas mahusay na mga armas, kaya kung gagamitin niya ang kanyang buong lakas, gumamit ng pinakamahusay na apoy, at pinakamahusay na mga materyales, marahil ay makakagawa siya ng isang antas ng 3 imperial na armas. Kung nangyari iyon, baka manalo siya laban kay Yanfeng. Lumipas ang oras, at ang petsa ng kaganapan ay mabilis na lumalapit. 7 araw na lang ang natitira bago tuluyang lumabas si Linfeng sa kanyang silid. Habang sumisikat ang araw sa kanya, ipinikit ni Linfeng ang kanyang mga mata at huminga ng malalim ng sariwang hangin. "Sa wakas, lumabas ka na," sabi ni Mo Linzu, nakangiti sa isang cute na paraan. "Tapos na ako. Dapat ba nating subukang gumawa ng isang antas ng 3 imperial na sandata? Sa tingin ko magiging madali ito." Sabi ni Linfeng. "Hindi na kailangan. Dapat tayong magpahinga at isave ang ating enerhiya bago ang kompetisyon." Sabi ni Mo Linzu. Pagkatapos, lumapit siya kay Linfeng, ngumiti, at sinabi, "Linfeng, nasa iyong mga kamay ang buhay ko. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto." Kabanata 1627, Evil Scheme. "Linfeng, ang buhay ko ay nasa iyong mga kamay." Tiningnan ni Linfeng ang kanyang maningning na ngiti, pagkatapos ay ngumiti siya pabalik at nagtanong, "Anong uri ng armas ang magagawa ni Yanfeng sa isang katulong?" Si Yanfeng ay maaaring gumawa ng antas 2 armas sa kanyang sarili. Sa isang katulong, maaari siyang gumawa ng antas ng 3 imperial na armas na mas mataas ang kalidad. Sabi ni Mo Linzu. Medyo nag-aalala siya dahil alam ng lahat ang tungkol sa husay ni Yanfeng sa hilagang bahagi ng Goldfire City. Siya ay isang pambihirang binata, habang ang Yan clan ay mayaman at makapangyarihan, kaya hindi nakakagulat na mayroon siyang akses sa pinakamahusay na mga materyales. Antas ng 3 imperial na armas. Bulong ni Linfeng. Pagkatapos, hinaplos niya ang ulo ni Mo Linzu at ngumiti. "Bayan mo na lang ako." "Ha?" Inilibot ni Mo Linzu ang kanyang mga mata at naglakad palayo. Mukhang napahiya siya, at nang mapansin ni Linfeng, tumawa siya at pabirong sinabi, "Ayaw mo bang makipagtalik sa akin?" Si Mo Linzu ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin pagkatapos niyang marinig si Linfeng. Alam niyang naghihiganti lang siya. Umupo silang dalawa, ipinikit ni Linfeng ang kanyang mga mata, hinayaan ang araw na magpainit sa kanyang katawan. At pagkatapos ng ilang minutong pagpapahinga ng ganito, nagsimula na siyang mangarap. Pinanood ni Mo Linzu si Linfeng nang walang sinasabi. Nagulat siya, nagtataka kung ano ang ginagawa niya. Nagpapahinga ba siya? Sumali ba talaga siya sa Muklan para lang sa kanya? Bakit siya tinulungan ni Linfeng? Ang araw ay unti-unting gumalaw pakanluran, at lahat ay naging madilim, ngunit si Linfeng ay hindi pa rin kumikibo.
Hindi pa rin ganoon kalayo si Mo Linzu sa kanya, medyo kinalma niya ang sarili, ngunit isang kasinungalingan ang sabihing siya ay ganap na payapa. Sa courtyard sa tabi niya, si Mo Qingying at Mo Xiao ay nagtagumpay na gumawa ng isa pang walang katulad na banal na sandata. Pagkatapos noon, si Mo Qingying ay naligo, hinugasan ang pawis na nabahiran ng kanyang balat dahil sa mahabang gabing pagsisikap. Malapit sa kanya si Mo Xiao, inayos ang kanyang magandang buhok at malambot na mga suso, mas napansin-pansin ang kanyang curvy features sa ilalim ng liwanag ng buwan. Biglang napukaw si Mo Xiao, napalunok. Tumapit siya, marahan ang mga hakbang habang pinipilit na huwag siyang gulatin. Malapit na siya ngayon para maamoy siya, lalo siyang itinulak pasulong. Napakunot ang noo ni Mo Qingying, alam niyang nasa likod niya si Mo Xiao, ngunit hindi niya akalain na magiging ganito kalakas ang loob niya. Biglang hinawakan siya ng dalawang kamay mula sa likod at sumigaw. Mo Xiao, anong ginagawa mo? Qingying, napakaganda mo, pakiramdam ko nakukulam ako. Sabi ni Mo Xiao, mahigpit na hinawakan siya. Gustong itulak ni Mo Qingying ang kanyang mga kamay, ngunit mahigpit niya itong hinawakan. Nagsimulang tumibok ang puso niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Mo Xiao, gusto kong mag-focus sa tournament, kaya kailangan nating maghintay at isipin ang relasyon natin hanggang matapos ang tournament, okay? Tanong ni Mo Qingying. Hindi niya sinubukang itulak palayo, ipinatong lang niya ang mga kamay niya sa mga kamay nito at nagsalita gamit ang malumanay na paraan. Tumiti si Mo Xiao sa malamig na paraan, pagkatapos ng paligsahan. Malayo na ang narating nila, at pagkatapos ng paligsahan ay malamang naaalisin siya nito. Ayaw niyang isugal iyon, lalo na kung nakipagtalik siya sa kanya ngayon, hindi niya ito maalis pagkatapos ng tournament. Qingying, mahal na mahal kita, ipinapangako kong iaalay ko ang buong buhay ko sa iyo. Sabi ni Mo Xiao, bamulong sa kanyang tenga. Hindi niya sinagot ang tanong nito dahil gusto niyang subukan muna ang swerte niya. Nakagat ni Mo Qingying ang kanyang mga labi, alam niya kung ano ang iniisip nito. Kung aalisin niya siya ngayon, hindi siya makakagawa ng Imperial Weapons. Hindi man lang siya makakasali sa tournament. Hindi alam ni Mo Qingying kung ano ang gagawin, kaya tinawag siya ni Mo Xiao sa kanyang pag-aalinlangan. Sa pag-iisip na iyon, lalo pa niyang hinigpitan ang hawak sa kanya, hinahaplos ang likod niya. Aw! Napaungol si Mo Qingying sa sakit. Hindi na niya napigilan. Sa di kalayuan, narinig ni Mo Linzu ang kanyang pag-ungol at tumingin sa kanila. Habang ginagawa niya, nakita niya sina Qingying at Mo Xiao na napaka-intimate na kumikilos. Qingying, biglang sabi ni Mo Linzu. Sabay na lumingon sina Mo Qingying at Mo Xiao, parehong nakatingin pabalik kay Mo Linzu. Nagising din si Lin Fang at tumingin sa direksyon nila. Nalaman niya kaagad kung ano ang nangyayari pagkatapos niyang makita sina Qingying at Mo Xiao. Agad siyang tumayo, alam na hindi magdadalawang isip si Mo Xiao na gumamit ng masasamang pamamaraan para sa kanyang sariling interes. Kahit na hindi gusto ni Lin Fang si Mo Qingying, ayaw niyang ma-rape siya. Galit na galit si Mo Xiao, ngayon ay nagsisisi siyang hindi niya kinuha si Mo Qingying. Miss Linzu, alis na ako. Sabi ni Mo Xiao na yumuko sa harap ni Linzu. Magagawa niya ang anumang gusto niya kay Qingying, ngunit hindi kay Mo Linzu doon. Tumingin si Mo Linzu sa kanya sa paraang hinamak. Pagkatapos, tumingin siya kay Qingying at sinabi, Qingying, bakit hindi mo ito nakita? Miss Linzu, ako. Hindi alam ni Mo Qingying kung paano ipapaliwanag. Kasalanan ko, binalaan ako ni Lin Fang tungkol sa kanya at dapat sinabi ko sa iyo, ngunit naisip ko na mapapansin mo kung may mali. Hindi pa huli ang lahat ngayon. Hindi mo nahahayaang mabuli ka ng walang hiyang bastard na iyon. Sabi ni Mo Linzu. Lin Fang. Nagulat si Mo Qingying, kaya lumapit siya kay Lin Fang. Sinabi ni Lin Fang kay Mo Linzu na walang hiya si Mo Xiao. Mas naging walang hiya siya. Sister Linzu, paano mo siya mapagkakatiwalaan? Kahit anong gawin ni Mo Xiao, mas malala si Lin Fang. Huwag mong hayaang lokohin kanya. Ha? Hindi na kaimik si Lin Fang. Si Qingying, Mo Xiao at Lin Fang ay hindi may kukumpara sa isa't isa. Sabi ni Mo Linzu. Paanong si Mo Xiao ay mas masahol pa sa kanya? Tinulungan ko si Lin Fang na sumali sa Muklan, at pagkatapos ay niligawan kanya. Kailangan mong mag-ingat. Si Mo Qingying ay hindi pa rin kumbinsido. Kahit na napakalayo na ni Mo Xiao, tinulungan pa rin niya itong gumawa ng mga imperial na armas. Hindi inaasahan ni Linzu na ganoon ang magiging reaksyon ni Qingying. May gustong sabihin pa si Linzu, ngunit sumingit si Mo Qingying. Sister Linzu, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko, at alam mo ang ginagawa mo. Ano man ang mangyari, si Yan Fang ay 100 beses na mas mahusay kaysa kay Lin Fang, kaya hindi mo na kailangang mag-alala pa. Sa gayon, bumalik si Qingying sa kanyang silid. Tumingin si Mo Linzu sa kanya at bumuntong hininga, Yan Fang. Hindi niya akalain na magiging ganoon kakulit si Mo Qingying. Tumingon si Mo Linzu at sinabi, ikinalulungkot ko na nasaktan kanya. Tumiti ng pilit si Lin Fang at nagkibit balikat. Wala akong pakialam. Siya lang ang maghihirap sa hindi pakikinig sa atin. Sana makahanap siya ng solusyon. Balik tayo ngayon. Sabi Mo Linzu, umiling-iling. Bumalik si Mo Qingying sa kanyang silid, galit pa rin. Paano siya kakausapin ni Mo Linzu sa ganoong paraan? Qingying. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Mo Xiao sa silid ni Mo Qingying at sinabi. Sobrang layo ni Qingying, Miss at Lin Fang.
Nakakagulat, patuloy niyang ipinagtatanggol si Linfang at nasaktan kanya. Okay lang ako, sabi niya hindi ka kasing galing ni Linfang. Malungkot na sabi ni Mo Qingying. Ngunit hindi iyon pinansin ni Mo Xiao, sa halip, lumapit siya sa kanya at bamulong. Palagi kitang paprotektahan at gagawing masaya. Wala akong pakialam sa iisipin ng iba basta mahal mo ako. Nakaramdam ng kaba si Mo Qingying, ngunit medyo natuwa siya pagkatapos niyang marinig si Mo Xiao. Para sa karamihan ng mga kababaihan, iyon mismo ang gusto nilang marinig. Bigla, muling inakbayan siya ni Mo Xiao at sinabi sa malumanay na paraan. Qingying, lagi kitang paprotektahan. Nanginginig si Qingying. Sinubukan niyang lumayo, ngunit mas hinigpitan pa siya ni Mo Xiao. Inis niyang inisip, O Linzu, kung may pagkakataon ako, kukunin din kita. Nakakagulat, naglakas loob kang insultuhan ako. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1628, may assistant. Namutla ang mukha ni Mo Qingying, sinubukan niyang lumaban, ngunit pinilit siya ni Mo Xiao sa kanyang mga bisig. Anong gagawin ko? Si Mo Qingying ay nalilito. Sa sandaling iyon, hindi niya talaga alam kung ano ang iisipin. Wala siyang nararamdaman para kay Mo Xiao, at itinuring niya lamang itong katulong. Ngunit kung wala si Mo Xiao, hindi siya makakagawa ng mga imperial na armas at mawawalan siya ng mukha sa kompetisyon. Napakawalan Jia. May sumigaw ng mga sandaling iyon. Biglang itinapon ni Mo Xiao ang kanyang sarili palayo kay Mo Qingying. Nagulat din si Mo Qingying, kaya nagsimula siyang tumakbo palayo. Tumingin siya sa paligid, ngunit hindi niya alam kung sino ang nagsasalita. Qingying, sino iyon? Tanong ni Mo Xiao, sumunod sa kanya. Hindi ko alam. Sabi ni Mo Qingying, umiling-iling. Biglang lumamig ang hangin ngayon. Tumingin siya kay Mo Xiao at sinabi. Mo Xiao, kakalimutan ko ang lahat ng nangyari ngayong gabi, at maaari kang magpatuloy sa pagiging katulong ko. Gayunpaman, kung susubukan mo akong hawakan muli, magagalit ako at aalis ako sa paligsahan pagkatapos kang palayain. Si Mo Qingying ay hindi tanga. Naiintindihan niya kung bakit ganoon ang kinikilos ni Mo Xiao. May sumigaw, and it was her wake-up call. Alam niyang hindi niya kayang ibenta ang kanyang katawan para makasali sa kompetisyon, mas handa siyang sumuko kung ganoon ang sitwasyon. Si Mo Xiao ay nanatiling tahimik at ibinaba ang kanyang ulo, ngunit lihim na siya ay galit na galit. Sino ang Sam-ire sa kanyang plano sa pagkakataong ito? Linfang, malamang si Linfang iyon. Isip ni Mo Xiao. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, itinaas niya ang kanyang ulo at sinabi. Miss Qingying, naiintindihan ko, simula ngayon sisiguraduhin kong hindi na mauulit ang mga ganoong bagay. Mananatili lang ako sa iyo at paprotektahan ka. Si Mo Xiao ay nagpapanggap ngayon bilang isang tagapagtanggol. Alam niya na kahit anong sabihin niya, walang gagana, kaya mas mabuting kalagayan pa rin ang isang tagapagtanggol kaysa isang gwardya. Sige na at magpahinga ka na, sa hinaharap, hindi ka maaaring pumasok sa aking silid nang walang pahintulot ko. Sabi ni Mo Qingying sa malamig na paraan. Roger, miss, sabi ni Mo Xiao na nakayuko. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang silid at isinara ang pinto. Parang gusto niyang umiyak, pero sa sobrang galit niya ay hindi niya magawa. Sinira ni Linfang ang kanyang pangarap na mapaibig sa kanya ang kanyang pinapangarap na babae. Maaring si Linfang o si Mo Linzu, gayunpaman, ang boses na narinig nila ay boses ng babae. Tulad ng nahulaan ni Mo Xiao, ang boses na narinig niya ay kay Linfang. Hindi pa sila nakakalayo, kaya narinig sila ni Linfang at Linzu pagkatapos nilang umalis. Tumingin si Mo Qingying sa paligid at pagkatapos ay bumalik sa kanyang silid. Hindi niya alam kung sino ang sumigaw ngunit naisip din niya na maaaring si Linfang iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit tinutulungan siya nito. Si Qingying ay masyadong walang muwang at sensitibo. Bulong ni Mo Linzu. Tama ang hula mo, talagang masama si Mo Xiao. Tumiti si Linfang ngunit walang sinabi. Marami na siyang pinagdaanan sa buhay niya, kaya naiintindihan niya ang mga tao. Marahil ay nagawa mo na rin ang mga bagay na iyon sa nakaraan. Sabi ni Mo Linzu, tumatawa. Inilibot ni Linfang ang kanyang mga mata at saka ngumiti sa kanya. Kung sa tingin mo, magagawa ko rin sa iyo. Tumiti si Mo Linzu nang mapanuksong sinabi. Kung gagawin mo rin iyon sa akin, hindi kita tatanggihan tulad ng pagtanggi ni Qingying kay Mo Xiao. Ha? Tumiti si Linfang ng pilit. Medyo malamig siya sa ibang tao, pero mabait at malambing ito sa kanya, biniro pa niya ito. Pero salamat, sinabi ni Mo Linzu pagkatapos niyang makita si Linfang na mukhang nahihiya. Nagkibit balikat si Linfang, wala siyang pakialam. Hindi niya gusto si Mo Qingying ngunit hindi rin sila magkaaway. Kung si Mo Linzu ay walang pakialam kay Mo Qingying, si Linfang ay walang gagawin para sa kanya. Matanda na siya para gumawa ng sarili niyang desisyon. Buti na lang bumalik siya sa katinoan sa huli, kung hindi, walang makakatulong sa kanya. Sabi ni Mo Linzu. Sa mga sumunod na araw, ginawa ni Mo Xiao ang lahat para tulungan si Mo Qingying. Nakatoon sila, at sa mas maraming pawis, gumawa sila ng isa pang imperial na sandata. Sa kabilang banda, sina Linfang at Mo Linzu ay hindi gumawa ng anumang mga armas, nag-uusap lang sila, nagtawanan, naligo sa araw, at natulog. Sa wakas, araw na ng tournament. Lumabas si Mo Linzu sa kanyang silid, nakatingin kay Linfang na nakahiga sa damuhan na nakapikit. Tumiti siya at sinabing, Linfang, tinawag ng klan ang lahat, kaya kailangan na nating umalis.
Sasama rin ako. Tanong ni Linfang. Kahit na gumugol siya ng maraming oras doon, nanatili lang siya kay Mo Qingying o Mo Linzu. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa Muklan. Siyempre, pipili sila ng mga taong sasali sa tournament. Team tayo, kaya kailangan na nating umalis. Nakangiting sabi ni Mo Linzu. Tumiti ng pilit si Linfang at tumayo. Muli, maraming tao ang magpapapansin sa kanya. Si Mo Linzu ay may mas mataas na katayuan sa clan, kaya ang pagpapakita niya kasama niya ay maaaring magdulot ng ilang mga issue. Wala akong pagpipilian kung ganoon. Sabi ni Linfang na walang pakialam. Halos hindi ka na lumalabas, sa halip ay nagsisikap kang tulungan ako. Sabi ni Mo Linzu sa malumanay na paraan. Napakalakas ng deployment spells ni Linfang, at tinulungan niya siya ng walang nakakaalam. Halos magilty siya. Alam niya na kung sasabihin niya ang mga alalahanin na ito, sasabihin lang niya. Wala akong pakialam na maging maingat. Kaya, hindi na siya nagsalita pa, sa halip ay lumayo silang dalawa kasama sina Mo Qingying at Mo Xiao sa likod nila. Miss Linzu. Sabi ni Mo Qingying. Tumingon si Mo Linzu at ngumiti kay Mo Qingying. Qingying, sumama ka sa amin. Sige. Nakonsensya si Mo Qingying dahil sa nangyari noong isang gabi. Kahit na pagkatapos noon, napakabait pa rin ni Mo Linzu sa kanya. Miss Linzu, bakit siya? Tanong ni Mo Qingying, sumulyap kay Linfang. Bakit siya sumama sa kanya? Siya ang katulong ko, syempre sasama siya sa akin. Nakangiting sabi ni Mo Linzu. Malapit nang magsimula ang tournament, kaya hindi na niya kailangang ilihim ito. Dati, tinatago niya ang katotohanan iyon dahil natatakot siyang may magtangkang saktan siya ng isang angkat. Gayunpaman, kung alam niya kung gaano kalakas si Linfang sa simula, maaaring iba ang ginawa niya. Ang iyong assistant. Mukha namang natulala si Mo Qi. Si Linfang ang kanyang katulong. Talaga, sabi ni Mo Linzu na tumatango. Si Mo Linzu ay isang henyo sa clan, ang kanyang apoy, ang kanyang deployment spells, ang kanyang mga armas, lahat ng tungkol sa kanya ay hindi ka panipaniwala. Siyempre, walang nag-iisip na siya ay tanga, kaya ang pagpili niya kay Linfang ay nangangahulugan na iyon. Nangangahulugan ito na si Mo Linzu ay mas malakas kay Linfang kaysa sa kanyang sarili. Paano? Naisip ni Mo Qingying. Nasa ilalim pa rin siya ng impresyon na napakahina ng deployment spells ni Linfang. Sumulyap si Mo Qingying kay Mo Xiao, ngunit iniwas ni Mo Xiao ang kanyang tingin. Para siyang bata na alam niyang may nagawa siyang mali pero ayaw umamin. May pakiramdam siya na kung tatanungin niya ito, makakaapekto ito sa kanilang kooperasyon, at hindi niya magagawa iyon kay Mo Qingying bago ang tournament. Paano? Mas malakas kaya ang deployment spells ni Linfang kaysa kay Mo Xiao. Pagkatapos, ang iniisip ni Mo Qingying ay magulo. Pakiramdam niya ay niloko siya. Sa araw na iyon, si Qingying ay nagulat kay Mo Xiao, ngunit marahil ay nakuha niya talaga ang kredito para sa anteng-anteng ni Linfang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1629, Goldfire Tower. Ang mga matatanda at marami pang ibang tao ay nagsisiksikan sa pangunahing plaza ng Muklan. Dumating na si Mo Linzu at tatlong iba pa. Maraming tao ang nakatingin sa kanila, na hindi nakakagulat dahil si Mo Linzu ang pinakamagandang babae sa clan. Sa bawat pagpapakita niya, lahat ng tao ay hindi maiwasang mapatingin sa kanya. Siyempre, napansin ng ilang tao si Linfang na nakatayo sa tabi niya. Kumunat ang noo ng mga gumawa. Hindi pa nila siya nakita noon, kaya ano ang ginagawa niya kay Mo Linzu? May ibig bang sabihin? Mo Linzu si Linfang, ngunit naisip lang niya na siya ay isang utusan. Ngunit ngayon, nang makita niya si Linfang, bigla siyang tumayo. Pumunta siya sa gilid ng battle stage at tumingin sa kanila. Linzu, sino ang taong iyon? Anong ginagawa niya dito? Ang kanyang pangalan ay Linfang at siya ang aking katulong. Sabi ni Linzu. Sumimangot ang kanyang tiyuhin at tumingin kay Linfang. Nakita niya siya ilang buwan bago ito ginawa ni Mo Linzu sa level 2 Imperial Weapon. Akala niya si Mo Linzu ay nagtatrabaho ng mag-isa ngunit may taong iyon. Tinulungan si Mo Linzu. Hindi nakakagulat na hindi siya naghahanap ng sinumang makakatulong sa kanya, nakahanap na siya ng isang tao na angkop para sa kanya. Galit na isip ng kanyang tiyuhin. Hindi ka mula sa Muklan. Sumali ako sa Muklan sa pamamagitan ng pagiging bantay ni Linzu. Nakangiting sagot ni Linfang. Ang torneo ay isang bagay na napakahalaga para sa amin, mayroon ka bang malakas na deployment spells na ipapakita sa amin? Tanong ng tiyuhin ni Mo Linzu. Gusto niyang suriin kung gaano kalakas si Linfang at kung talagang matutulungan niya si Mo Linzu. Tito, masyado kang nagtatanong. Si Linfang ang aking katulong at iyon lang. Sana igalang mo ang mga desisyon ko, sabi ni Mo Linzu. Alam niya ang iniisip ng kanyang tiyuhin, gusto niyang makita kung may pagkakataon ba itong talunin si Yanfang. Sasali ka sa tournament, pero hindi lang ikaw ang kasali, at ang partisipasyon mo ay magkakaroon ng epekto sa buong clan natin. Sabi ng tiyuhin ni Mo Linzu sa malamig na paraan. Isipin mo ang sarili mong negosyo. Hanapin mo ang iyong anak kung gusto mo ng payo. Putol ni Mo Linzu. Tama na yan. Galit na sigaw ng lolo ni Mo Linzu. Tumalikod ang kanyang tiyuhin at naglakad papunta sa iba pang matatandang lalaki, pagkatapos ay sinabi niya. Sasali si Linzu sa paligsahan, na isang napakaseryosong bagay. Sa pagsasaalang-alang na ito, naniniwala ako na ang kanyang katulong ay dapat na may karanasan.
Una, kailangan nating pumili ng mga kalahok. Sabi ng pangunahing matanda. Nakapikit ang kanyang mga mata, at parang walang pakialam. Dahil doon, itinikom ng tiyuhin ni Mo Linzu ang kanyang bibig. Ang lahat ay galit na nakatingin kay Lin Fang. Siyempre, alam ni Lin Fang na mangyayari iyon. Ngayon ay naintindihan na niya kung bakit hindi niya ito pinag-usapan kanina. Ang lahat ng mga miyembro mula sa Muklan ay natapos na magtipon doon bago ang isa sa mga matatandang lalaki ay tumayo at tumanggo sa karamihan. Ngayong hapon, ang paligsahan ay gaganapin sa Goldfire City. Pipili ang Muklan ng 5 koponan, kaya lahat ng makakagawa ng Imperial Weapons ay kailangang humakbang pasulong ngayon. Ang pagkakaroon ng kakayahang gumawa ng mga imperial na armas ay isang mapagpasyang kadahilanan na nag-aalis ng karamihan sa mga kandidato. Tumalo ng ilang tao sa stage. Tinapik ni Mo Linzu ang braso ni Lin Fang at hinawakan ang kamay nito, ngunit napansin niyang nakapikit ang mga mata nito. "Tara na," sabi ni Mo Linzu kay Lin Fang. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang mga mata at sumunod. Nanlaki ang mga mata, ang pinakamagandang babae sa kanilang angkan ay ka-oldang Han sa isang binata. Anong nangyayari? Na-inlove ba siya sa kanya dahil matagal na niya itong kasama? Alam ng lahat na pagkatapos ng paligsahan, malamang na ikakasal si Mo Linzu kay Yan Feng. Kahit na kaya niyang gumawa ng level 2 Imperial Weapons, hindi pa rin niya matalo si Yan Feng. Pero ang nakakapagtaka, ngayon, may ka-oldang Han siya sa isa pang binata. Nasa likod nila sina Mo Qingying at Mo Xiao, natulala din. Ganyan ba kalapit sina Lin Fang at Mo Linzu? 16 na tao, 8 koponan, 30 taong gulang pababa, lahat ay nakakagawa ng mga imperial na armas. Siyempre, hindi lang sila, ngunit sila ang may pinakamataas na potensyal sa mga kinakailangang iyon. "Guro, paano kami makatitiyak na pinili namin ang mga tamang tao?" Tanong ng isa sa matandang nakapikit. 5 koponan lamang ang maaaring sumali sa torneo, kaya 3 koponan ang kailangang alisin. Binuksan ng matandang lalaki ang kanyang mga mata at tumingin sa mga koponan. Tap, tap. 2 tao, mula sa magkaibang mga team, ang umurong ng hakbang. Tiningnan sila ng matanda at sinabi, "Kung hindi ninyo kayang panindagan ng pressure, hindi kayo maaaring maging weapon manufacturing masters. Dapat umalis ang 2 koponan na iyon." "Master, hindi ko po kasalanan." Sabi ng isang binata, isa ang katulong niya sa 2 humakbang palayo. "Dahil pinili mo ang iyong katulong, dapat mong panagutan ang kanyang ginagawa." Mahigpit na sabi ng matanda. "Ngayon, 6 na koponan ang natitira, kaya isa pa lang ang kailangang tanggalin. Ipakita sa amin ang pinakamahusay na imperial na armas na ginawa mo." Sabi ng matanda sa mga team. Pagkatapos, naglabas sila ng mga imperial na sandata at ibinigay sa matanda. 2 armas lang ang level 2 imperial weapons, habang ang iba ay level 1 imperial weapons. Ang isa sa kanila ay kay Lin Fang at Mo Linzu, habang ang isa ay kabilang sa isa pang team, isang binata at isang batang babae na mga anak ng tiyuhin ni Mo Linzu. Tiningnan ng matandang lalaki ang mga sandata ng imperial at ibinalik ang mga ito sa mga potensyal na kalahok. Tiningnan niya ang 2 sa kanila at sinabi, "Ang iyong imperial na sandata ang pinakamahina. Umalis ka na." Wala silang sinabi, yumuko, at saka umalis. Maraming tao ang sasali sa paligsahan at malamang na manunood ang milyon-milyong tao. Sa makatuwid, ang pagkabigo bago ang paligsahan ay isang uri ng kaluwagan. Phew! Huminga ng malalim si Mo Qingying. Naipasa niya ang unang pagsusulit, kaya maaari na siyang sumali sa paligsahan. "Sige, humanda ka sa pag-alis." Sabi ng matanda, na nakatingin sa mga kalahok sa mahinahon at matahimik na paraan. Kinailangan nilang magmadali sa Goldfire Tower. Mo Linzu, noong una ay gusto niyang manggulo, ngunit ngayon ay wala na siyang pagpipilian. Ang pinuno ng angkan ang gumawa ng desisyon, kaya sino siya para makipagtalo? Sa anumang kaso, kumbinsido siya na si Mo Linzu at Lin Fang ay mabibigo, kaya titinigil niya ang pag-aalala tungkol dito. Kahit sina Mulay at Muyo ay matatalo ka, isip tuhin. Sina Mulay at Muyo ay kanyang mga anak, kaya syempre binigyan niya sila ng mataas na papuri. Dapat pumunta ang lahat at manood ng paligsahan, ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa iyo. Sabi ng leader ng clan. Pagkatapos, bumangon siya sa hangin. "Halika," sabi ng pinuno kay Mo Linzu at sa iba pa. Si Mo Linzu at ang iba pa ay bumangon sa hangin at sinundan sila ng lahat. Sa sandaling iyon, sa Goldfire Tower, mayroong milyon-milyon, kung hindi bilyon-bilyong tao. Lahat sila ay hindi kapani-paniwalang mga manggagawa ng armas na may hindi pangkaraniwang mga katayuan sa Goldfire City. Sinong gustong makaligtaan ito? Lahat ay nasa sabik, maging ang mga tao mula sa ibang mga lungsod at rehiyon ay dumating upang manood. Halimbawa, may ilang tao mula sa Sword Mountain doon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1630, Hamon. Maraming tao mula sa makapangyarihang mga sekta at angkan ng Goldfire Tower ang bumabati sa mga miyembro ng Goldfire Tower sa harap ng pangunahing entablado. Lahat sila ay nakasuot ng mga espesyal na damit na may iba't ibang kulay. Pula, orange, dilaw, berde, cyan, asul, lila, gininto ang pula, gininto ang lilang. 9 na magkakaibang kulay na bawat isa ay kumakatawan sa iba't ibang katayuan sa lipunan.
Ang mga nakasuot ng pula ay level 1 professors, ang nasa orange ay level 2 professors, ang nasa golden red ay level 8 professors, ang nasa golden purple ay level 9 weapon manufacturing masters. Isang tao lang ang nakasuot ng gintong purple na damit. Sa pagkakataong iyon, masayang nakikipag-chat sa ilang tao ang matandang nakasuot ng purple na damit. Ang weapon manufacturing master na iyon ay tumingin sa isang binata sa magiliw na paraan at ngumiti. Yanfeng, natanggap mo na ang pagtuturo mula sa Goldfire Tower. Level 2 professor ka na, at balang araw, ako ang magiging guro mo. Sigurado ako na sa loob ng 3 taon, magiging level 5 weapon manufacturing master ka na. Si Yanfeng ay nakasuot ng isang Goldfire Tower na robe, at ito ay kulay kahel. Isang karangalan iyon para sa kanya, ipinagmamalaki niyang suotin ang robe na iyon. Hindi nagtagal, nakasuot na siya ng dilaw na damit. Master, niloloko mo ako. Gagawin ko ang lahat para maipagmalaki ka. Magalang na sabi ni Yanfeng. Masaya siya na nambobola siya ng isang level 7 professor, pero sino ba ang hindi? Haha, bata, sigurado akong hindi mo ako pababayaan. Nakangiting sabi ng matanda. Narinig ko na mayroon kang kasunduan sa Muklan, totoo ba iyon? Talaga. Si Mo Linzu ang pinakamagandang babae ng Muklan, at siya ay isang napakatalino na manggagawa ng armas. Pag nanalo ako, magpapakasal tayo. Sabi ni Yanfeng. Mabait kang bata. Mahal ng mga bayani ang magagandang babae, kaya normal lang ito. Narinig ko ang tungkol sa kanya, at sa tingin ko ay bagay kayong dalawa. Sinusuportahan kita dito. Nakangiting sabi ng matanda. Salamat sa iyo, master. Sabi ni Yanfeng. Yanfeng, paano mo nasabi ang master? Tanong ng isang matanda. Yumuko si Yanfeng sa harap ng matanda at sinabing. Hindi pa ako makapangyarihang manggagawa ng armas, kaya dapat akong maging magalang. Hindi ako mangangahas na sirain ang reputasyon ng matatanda. Kapag naging malakas ako, magbabago ang mga bagay. Haha, mas gusto kita ng bata. Sabi ng matanda na naka-purple robe. Para bang si Yanfeng ay naging bida ng Goldfire Tower. Guro, kailangan kong maghanda para sa paligsahan. Magalang na sabi ni Yanfeng. Tumanggo ang matandang nakasuot ng purple na damit. Huwag mo kaming bigwan. Ayoko. Sabi ni Yanfeng, naglakad palayo at nakangiti. Narito ang Muklan. Sabi ng isang miyembro ng Yan Clan na nakatingin sa malayo. Tara na at batiin natin sila. Nakangiting sabi ng isang matandang lalaki mula sa Yan Clan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, lumapag ang Muklan. Brother mo, tiwala akong naging maayos na simula noong huli tayong nagkita. Nakangiting sabi ng leader ng Yan Clan. Maaga ka. Nakangiting sabi ng pinuno ng Muklan. Nakangiti man siya ay mahirap makita kung ano ba talaga ang iniisip niya. Tara na at mag-usap tayo. Matagal nang hindi nagkita sina Yanfeng at Linzu, kaya hayaan na natin ang mga kabataan. Sabi ng leader ng Yan Clan. Parang pinipilit niya ang mga ito, iniwan ang pinuno ng Muklan sa isang posisyon kung saan hindi siya makatanggi. Pumunta si Yanfeng kay Mo Linzu. Linzu, hindi magtatagal bago ka magiging asawa ko, sabi ni Yanfeng. Matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Nakakatawa ka, sabi ni Mo Linzu sa malamig na paraan. Wala kang pagpipilian dahil talagang matatalo ka, at pagkatapos nito, magiging asawa kita at ikaw ang titirahin natin. Sabi ni Yanfeng. Pagkatapos, tumingin siya kay Linfeng, agad na galit na galit. Naaalala ko noon, sinabi ko sa iyo na huwag tumabi sa aking asawa. Malamig na sabi ni Yanfeng. Siya ang aking katulong at kami ay sasali sa paligsahan bilang isang koponan. Sumagot si Mo Linzu. Hindi siya pwedeng maging assistant mo. Malamig na sabi ni Yanfeng. Pagkatapos ay tumingin siya kay Linfeng at sinabi. Anong sinabi mo? Kumunat ang noo ni Linfeng at tinanong si Mo Linzu. Linzu, ligtas bang nandito sa Goldfire Tower? Ang Yan Clan ay nasa hilagang bahagi ng Goldfire City, at marami silang impluensya. Kaya, kailangang tiyakin ni Linfeng na hindi na sila magkakaroon ng isa pang run-in tulad ng ginawa nila sa marketplace. Goldfire Tower ay ginagarantiyahan ng kaligtasan ng mga nasa nangungunang 10. Sabi ni Linzu. Ang Goldfire Tower ay isang mahalagang institusyon sa Goldfire City, kaya kung sino man ang nasaktan sa isa sa kanilang mga paligsahan, maaaring mawalan sila ng mga kalahok sa mga darating na kompetisyon. Sa makatuwid, ang panuntunan ay ang mga nasa top 10 ay hindi maaaring patayin, kung hindi, sila ay magiging mga kaaway ng Goldfire Tower. Oh, tumanggo si Linfeng at walang pakialam nang umiti kay Yanfeng. Asar. Agulat si Yanfeng, hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Sinasabi sa kanya ni Linfeng na, asar. Sa hilagang bahagi ng Goldfire City, walang nagsabi sa akin namang asar, kahit sa buong lungsod. Mapanuksong sabi ni Yanfeng. Sino lang ang akala ni Linfeng? Linzu, umalis na tayo. Sabi ni Linfeng, nakangiti kay Mo Linzu. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay nito. Tama. Tumiti si Mo Linzu sa isang matangkad na paraan at humawak ng kamay kay Linfeng. Pagkatapos, dumaan sila sa harap ni Yanfeng at naglakad palayo. Galit na galit si Yanfeng. Nagmamalaki siya, at hindi siya pinansin ni Linfeng. At saka, kinukuha niya ang kanyang magiging asawa. Nang makita ng karamihan sina Linfeng at Mo Linzu na magkahawak kamay, sa wakas ay naunawaan na nila ang nangyayari. Sino yan? Naglakas loob siyang manligaw sa magiging asawa ni Yanfeng.
Ala nila. Naiintindihan na ni Yanfeng ang cosmic energies, hindi magtatagal bago siya makapasok sa Huangqi layer. Naisip ng mas maraming tao. Kumunat ang noo ng mga miyembro ng Yan Clan, ang ilan sa kanila ay mukhang galit na galit. Brother mo, bakit pinapahiya ng mga tao mo si Yanfeng? Malamig na tanong ng pinuno ng Yan Clan. Linzu. Sigaw ng pinuno ng Muklan. Tumingon si Molinzu at sinabing, alam ko ang ginagawa ko at pananagutan ko ang aking mga aksyon. Kung gusto akong paalisin ng Muklan, hindi ako tatutol. Matagal nang hinintay ni Molinzu ang araw na iyon, tulad ni Yanfeng. Alam niya kung gaano kalakas si Linfeng pagdating sa deployment spells, kaya wala na siyang pakialam sa impluensya ng Muklan. Ikaw. Galit na galit ang pinuno ng Muklan. Sinulyapan niya si Linfeng at sinabing, wala kang kahihiyan. Mahirap ang kahilingan ni Mui. Isip ni Linfeng. Dahil sa katayuan sa lipunan ni Molinzu, mas naging mahirap ang pagliligtas sa kanya. Kailangan niyang magranggo sa nangungunang 10, kung hindi, walang magpoprotekta sa kanya. Not to mention kailangan niyang talunin si Yanfeng. Lagi akong mapangahas. Sabi ni Linfeng na nagkibit balikat. Hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin sa puntong ito. Hindi pa nagsisimula ang paligsahan ay na-offend na niya ang dalawang grupo. Para na siyang maldita para manggulo ng ibang tao. Boom! Isang nakakatakot na apoy ang nagsimulang mag-alab sa mga damit ni Yanfeng. Nakatayo siya sa langit sa itaas ni Linfeng, isang hakbang na lang mula sa pagpatay sa kanya. Linzu, ano ang ginagawa niya? Tanong ni Linfeng, itinuro si Yanfeng. Hindi ko alam. Sabi ni Molinzu na nagkibit balikat. Tumingin sila kay Yanfeng na parang tumitingin sila sa isang unggoy sa zoo.